Kung mawala na ikaw, kung mamatay ka na, sa akin na tong bahay. Sharp ng talong at ukra, eh. Good morning, Philippines! Don't you cry, somebody's got you. May pagkain naman siya, guys. Hindi niya kinain. Yun yan si Misty, guys. Ayaw niyang kainin kasi maghihintay pa ng mga kung ano yung ibibigay ko. Habs. 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 Ilagay ko ito sa office para hindi kainin ng aso. Are you done? Are you done? Are you done? Are you done? Okay then. Hala, gutom si Roxy. Lo, kinain lahat. Are you gutom? Are you hungry, my love? You eat it all. She likes it. Oh, she's hungry. Say good morning. Say good morning to your friend. Good morning, friend. I'm hungry, friend. I'm hungry. I'm eating the food, friend. I'm tiluk-tiluking the food. I tiluk-tiluk the food, friend. Allah, hungry man na. Uy, where you going? Are you ready to go out, I guess? What? What? Misty, eat your breakfast, Misty. Eat it, Mitch. Eat your din-din. Okay, I will let you out that you can pee-pee, okay? Hi guys, good morning! 9 o'clock na guys, hindi pa ako kumain. Yes, I've been replying your comments from yesterday's vlog. Always naman yan guys, mga ganong story. Mga early in the morning, mag-ano man talaga ako. Magre-reply sa mga comment ninyo. But anyway, good morning sa inyo. Katatapos ko lang nag-edit. Well, and then naglalaro din ako. And, ay nako, ang daming food. Ang daming food na foodie food. Hawaiian bread. Anyway, kuha tayo ng egg. Magluluto tayo ng isang egg. Hala, meron palang pancake, no? Gumawa si Tami ng maraming pancake, guys. Grabe, guys. Kahapon ng aga. Ay. Every time na lang na maalala ko yung asawa ko, yung puso ko ba sumakit. Dahil sa ano niya ba, yung sakit ng katawan niya, sakit ng ipin. Hindi ko na talaga alam, guys, kung anong mangyayari. Normal naman yun sa tao, no? Yung may sakit sa ipin. Normal na yan, guys. Kasi lalo na si Tami na nigarilyo. Kahit pumunta na siya, guys. Kahit pumunta na siya sa mga dentist noon. Last year, manata to. Pumunta na siya doon sa dentist niya. Kaso, yung hindi makatulong talaga. Yung paninigarilyo talaga. Kahit anong linis mo. Sa sigarilyo talaga, wala. So, alam naman niya yun. So, ako, kakain na lang ako. Ay, kailangan ko naman mag-vacuum. Uy. I hate when I walk and then there's a lot of sapa-sapa on the floor. Sapa-sapa on the floor. Yung kapatid ng asawa ko, diba, dito siya nung Monday and then umalis sila kahapon ng gabi. Sabi pa niya yung ina daw niya, hindi na, grabe na daw. Akala niya yung exaggeration ba? Parang hindi totoo yung mga sinasabi ng asawa ko ba na tungkol sa ina nila kasi hindi sila nakatira or hindi nila nakasama yung ina nila. So yung asawa ko pag mag-story yan about sa ina nila sa kapatid niya, parang hindi daw sila maniwala kasi para daw grabe daw yung pagka-istorya, ganyan. Pero sabi pa ng kapatid niya, yung nakasama niya, kahit isang linggo lang isang linggo lang daw niya nakasama yung ina niya, ano daw, lumala naman talaga yun, guys.
Hindi natin alam dito sa Amerika no, kung anong tambal. I don't know guys, 'di ba? Marami na dito 'yan sa Amerika. So nakakaano naman 'di ba? Nakakasad. So wala talaga, parang walang kaano ba na, especially yung ina mo, 'di ba? Marami yan dito, hindi lang yan dito sa ina ng asawa ko. Maraming cases na yan dito sa US na ganun, na wala na yung isipan. So yung ina nila is yung symptoms ando na talaga guys, kitang-kita na. Ayan. Na ano lang ako ba, wala man lang ano yung government or mga doktor, wala nang mga ano yung kung ano dapat gawin, kung anong tambal para, alam mo, nasasad ako kahit ganito kami ng biyanan ko. Kasi alam nyo naman yun. May nakikita kasi akong sa YouTube, guys. May nakikita ako sa YouTube yung lalaki, yung anak niyang lalaki. Sinasamahan niya yung ina niya, pero hindi na niya kilala yung mga tao, yung husband niya, yung mga ganun ba, yung hindi na niya kilala yung kung sino man sila. Nakakasa, diba, kung ikaw yung anak at hindi ka nakilala, parang, So, yung kapatid ng asawa ko, sabi niya, hindi daw siya makapaniwala na gano'n na pala. Yung memory ba, makikita mo na talaga ba na doon patungo. Sabi niya, matanda na daw, dapat inintindi yan. Sabi ko, inintindi man yan, oy. Pero hindi lang talaga kami magkasundo. Sabi pa ng kapatid ng asawa ko, alam naman namin yan na hindi kayo magkasundo, matagal na. Sabi pa niya, dapat talaga yung kahit hindi mo yan ina. Malapit ko nang sabihin sa kanya na, bakit ikaw ba yung nag-asawa ka? Ayaw ng biyanan mo sa'yo. Ayaw mo nga sa kanila, di ba? Dahil ayaw nila sa'yo. Ay, nako talaga. Disim lang yan. Hindi ko sinabi, guys. Kasi parang magkaano na. Wag ha. Kung meron man siyang sasabihin nila, go ahead, ikaw na lang yung magsabi. Pero yung isip ko talaga, guys, gusto ko na sabihin na, ikaw ba, kasundo mo ba yung mo, biyanan mo? Di ba, naghiwalay kayo ng asawa mo dahil, parang nagka-problema kayo sa biyanan, ganyan. So, lahat na nakilala ko, maliit lang yung nakilala ko na kasundo nila yung biyanan. Hindi ko naman sinasabi na wag niyo kasunduin yung biyanan ninyo, guys. Kung meron kayong biyanan, kung yung biyanan ninyo is okay, happy-go-lucky, ay naku, ang saya na. Kung happy-go-lucky yung biyanan ninyo, di ba, ang saya, walang pakialamanan sa kayong mag-asawa. Kapag nangialam na talaga yung biyanan sa asawa ng anak nila, lalaki man o babae, wala na talagang ayo, guys. Hindi na pwede yan. So, yun talaga ang pinakaano. Kapag yung biyanan mo is, hindi ba parang ganun ba? Parang, sa inyo man yun. Kamo yung mag-asawa kayo, yung kayo. Hindi mangingialam ba? Yun ang pinakaano talaga sa biyanan, mangingialam ng may asawa ng anak nila. Yun talaga yun ang dahilan ng kanyang paglayo. Meron akong naririnig ng mga biyanan na parang, yung parang happy-go-lucky ba, kahit anong problema kayo, hindi ako part sa marriage ninyo. Meron akong naririnig, pero wala pa akong nakita ang talagang gano'n na biyanan na happy-go-lucky lang, yung parang walang go with the flow ba, hindi siya nangingialam sa relasyon ng mga anak nila, ganyan. Anghel na yung babae na walang kirot sa biyanan. Kasi yung biyanan, ay nako. Ang pinaka-worst sa biyanan, guys, is yung kapag yung may anak na yung pamilya, anak nila, may apo na sila ba? At sa nangingialam sila. Sus, Ginoo ko, guys. Ang daming ganun, guys. Ang dami, guys. Yung mga, for example, yung asawa ko, meron kaming anak, at saka yung biyanan ko nangingialam. For example lang ba? Dami yan, guys, dito, guys. Marami akong nakilala, guys. Hindi na marami. Meron akong dami yan dito sa US, guys, na nangingialam. So, yun ang pinakaayaw ng mga babae na kapag may anak sila. Nangingialam ba sa mga apo nila, yung pagsabihan ka na wag yan, may kiliti ako dyan. Ay, naluka talaga ako, guys. Kasi kapag ako din, guys, kahit aso lang ito, guys, aso, hindi totoong tao, hindi totoo kong anak, maano nga, ako lalo na, paano na kaya kung anak ninyo yung sabihin na, huwag niyong tratuhin ng ganyan kapag, ay, nako talaga. Always naman yun, yung mga lula talaga,
mahal nila yung mga apo. Pero pag disiplina na talaga yung anuhin, ay naku talaga na. Pagsabihan ka, maraming problema mga ganun. Yun ang pinakamalala. Yung meron kang anak at saka pakikialaman, nangingialam sa'yo kung paano disiplinahin yung anak mo at apo niya. Nakaintindi ako kung meron din akong apo, spoiled ko din. Pero, pag disiplina na talaga, pag ako may apo yung, sabi ko ng asawa ko, pag ako may anak, at saka okay lang man yung spoiled, pero wag lang yung mga, yun na, yung spoiled ba na bili ng mga laro, ganyan yun eh. Pero pakikialaman na ako, kung paano ko handle, layo na kayo. Hindi nyo makikita apo ko, anak ko. Sarap ng Hawaiian bread oil. I don't know guys, mahilig talaga ako magkwento guys, kahit hindi ko kayo kilala guys. Sabi pa ng ina niya, tama. Mawalan ka ng house. Mawalan ka ng bahay kasi yung kapatid mo, gustong-gusto tong bahay na to. So, hindi kami umimik ni Tami. Galing kami naglabay na, nagtapon ng basura. Continue. Sabi pa ng kapatid niya, pag mapatay ka na, iba talagang isip niyan guys, yung babae niyan, yung panganay, iba yung isip niya. Palagi kung mamatay ka na, akin to ha, kung mamatay. Ganun ba, parang, nakakagigil ba? Kung mawala na ikaw, kung mamatay ka na, sa akin na tong bahay. Ganun ako. Ganun ako, bahala sila makatingin sa akin. Ganun ako. Ano ako? sa isip ko, ano ako? So, ganun lang ako. Nag-cut ako ng leftover steak ba? Para lulutuin sa lunch, kainin nila. So, ganun ako. Nakaano lang ako, sabi pa niya. So, sabi niya, si ano daw pala, si ako daw, si Mary Ann daw. Si Mary Ann pagkatapos, magsalo daw sa bahay, siya na ako na yung owner. Pag mawala yung asawa ko, ako na daw yung owner. So anong tingin mo sa akin yan? Hindi ako owner? Hindi ako owner sa tingin ko? Ano sa tingin mo? Hindi ako yung may-ari sa bahay ngayon? Pag mawala lang yung asawa ko, God forbid. Sabi niya, okay, pag mawala din ako, kung may pumunta daw dito, napapatayin daw kaming dalawa. Pag may papunta daw dito, papasok sa bahay, papatayin daw kaming dalawa mag-asawa, siya na daw yung may-ari. Isip ba? Isip. Walang isip. Kung joke man lang yun, kung mga biro lang man, hindi maganda biro yun. Sabi ko na asawa, yun ang pinakaano ko. Hindi ko talaga pinagkatiwalaan yung kapatid mo. Ang isip niya, puro patay-patay. Kung ayaw, alam ko namang ayaw nila ako pag mag-hire sila ng advance talaga utak ko guys. Advance utak ko. Bahala na ko anong ibig niya sabihin. Basta yung utak ko, kapag may sinabi kayo, advance na ako. Alam ko naman na ayaw nila ako. Takot ako baka mag-hire sila ng ano dito. Alam ko naman na speculation ko lang ito, pero yung utak ko advance. Sabi ko ng asawa ko, dapat talaga itong mga portahan natin, yung mga door. Gusto ko katulad sa Pilipinas, di ba? Yung lock, yung slide. Hindi lang yun sa labas. Dun sa, kung mayroong gustong papasok, hindi makaano talaga. Kailangan pa kung marinig mo pa kung ano talaga nila yung door. Sirain, marinig mo pa, so may magagawa ka pa. Sabi ko, gusto ko talaga yon. Bahala kung ano yung sasabihin mo, basta kayo gusto ko yung secure ko. Hindi naman sila mamatay tao, pero yung isa palagi patay-patay yung isip. Baka anong plano? Alam ko masama, mag-isip ng masama. Pero grabe yun siya mag-isip. Hindi talaga natin alam kung kaano natin kilala yung tao or mga kapamilya nila. Kilala natin na hindi mga ganong tao. Hindi natin alam yung utak nila guys. Kung anong iniisip, kung anong gagawin. Yan lang tama. Personality ko ba is advanced. Yung utak ko, para sa kasiguraduhan ko ba. Humihiga ako kasama yung matulis na knife. Meron na ako mga iniisip kung anong gawin ko, kung ano. Kung meron papasok, ganun. Meron na ako mga iniisip. Tignan mo guys, how cute. Tignan mo kung gaano ka-cute si Roxy. Ang cute ng baby ni mama. Sobrang cute mo na, guys. Sleepy mo na siya, guys. Sleepy lo. So cute mo na, guys.
What? You're so cute. You're so cute. You're so cute, my love. I love you, my boy. My only little boy. My boy. My only little boy. My only little boy. Yes, you are my little boy. Yes, I love you, little boy. I love you, little boy. My only my only little boy. Yung pinaka ano nito. Tingnan nyo. Not in my ring, my love. Ay, I need to cut your nails, baby. Gusto kong mag-ano dito, guys, sa bahay. Gusto kong tawag nito. Gusto kong mag-tour sa inyo, i-tour sa inyo. Pero, kung mag-tour-tour ako, wala man lang ka-ano-ano kasi walang mga gamit. Yung bedroom ko, wala pang ang bed. Airbed pa kasi ang yung talagang bed namin andun pa sa isang bahay gamit ng asawa ko. So, wala pa talaga. So, walang yung office ng asawa ko, wala pa. Yung dining area, buti na lang may isang table dyan galing sa isang bahay dinala dito at saka nakabili kami ng mag-asawa ng chair para sa table. Yun, 'di ba? Nakabili kami nun. Pero wala pang mga China kasi gusto namin ng mag-asawa ng China cabinet or furniture sa dining area. Kahit konti lang China cabinet, lagyan ng mga lagyan ng mga dishes na dapat i-keep para gamitin sa party, ganyan ba. So wala pa rin, wala talaga. Wala pa talaga as in. Ang andito lang yung mga couch. Itong couch din, ayaw ko din. Itong couch na brown, ayaw ko kasi hindi siya. Pero kung anong meron ako ngayon, ito na lang. Pero, kasi guys, ang gusto namin mag-asawa or gusto ko talaga is yung gray na couch. At saka mas lower siya. This one is a big couch, guys. Like, if you're here, it's kind of like big. It's huge, bulky. You know, it's bulky couch and it's really comfortable. Don't get me wrong. This couch is really comfortable. It's really soft. Like, you know, it's nice. It's nice. You can recline it. And I like this couch. I wanna put some, in the future, gusto kong lagyan dito yung couch na doon. Parang literal na couch ba? Yung couch doon, and couch dito. And then table dyan sa gitna. Ganyan. Pero gusto ko yung neutral yung color niya, yung katulad dito sa bahay, gray. Hindi lang yung white. Gusto ko yung a little bit dark gray, not too gray na parang white na siya. Gusto ko lang yung dark gray para mag-ano siya ba, complement sa mga color sa house paint, sa curtains, sa rug namin, sa area rug. And yun, mga ganun ba, gusto ko ganun. And maganda talagang couch ito. Ang kaso lang, wrong color. As in wrong color talaga. This couch is so comfortable and it's not really old. We got this, Tammy and I bought this para sa isang bahay kasi doon sa isang bahay kasi sira yung couch nila. Pero okay man lang siya, 'di ba? Kaso lang parang ang pangit tignan dahil marami akong nilagay na pang-cover. Kasi 'di ba may aso, si Roxy mahilig mag-ano at saka yung pusa. Gusto ko i-cover para hindi talaga yun maano yung couch namin. At saka labhan-labhan ko na din yung mga cover. May nagtatanong pala kung anong nangyari sa skin ko. Dito, yung mga pasa-pasa ko, yung mga dark spots. Yung mga dark spots ko dito, may nagtatanong. Kung nakikita ninyo yung mga paa ko, may dark spots. Dito din sa tiyan, meron din. Sa paa, meron. Sa mga kamay, madami mga little tiny, like mga teeny-tiny spots sa kamay ko. Sa liig ko, meron din galing yan sa poison ivy, guys. And yeah, sa poison ivy yan galing lahat. Wala talaga akong ginawa ngayon, kundi nag-i-edit ng video at naglalaro. Ay, ilang tubig na yung nainom ko. Pero masakit pa rin yung ulo ko. So, ang kakainin ko lang naman, guys, is pancit leftover lang, guys. Walang kanin. Pancit, isang pork ribs, string beans, at saka yung talong at okra. Puro ito gulay. Mostly gulay kasi yung pansit may gulay din, di ba? So, mostly gulay itong kakainin ko. And, kain tayo, guys. Sarap ng talong at okra, eh. I know I look crap. But you know what? Andito lang naman ako sa bahay. And also, yung panahon ngayon, today, the weather is really weird. Until now, I think it's going to rain. Because now, umitim na yung langit.
Sarap ng ano okra guys, naggisa guys. Ay nako. Behon. Sarap. So thanks for checking out the ABC News YouTube channel. If you'd like to get more videos, show highlights, and watch live event coverage, click on... More sounds great! Seoul, and we're about to get on this tour bus that's going to take us all the way to the joint security area. No, we want to go because we look confused. Yeah. Here's our bus. Hilarious. I'm obsessed with her. She said there might be a war at the end because we have Americans, Japanese, and Chinese, and if we speak too loudly...